Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 28. Aba, mukhang napakaganda ng panahon. At tayo ay pauwi na ng bahay. Okay. So, by this time, alam nyo na siguro kung bakit na last week ay na-dismiss na po or dineclare ng Supreme Court ng Pilipinas na ang impeachment complaint is void ab initio. Ibig sabihin, as in wala pong nangyaring impeachment complaint. Alright? Ito daw po ay sa dalawang rason. Ang una pong rason ay dahil daw po nag-violate ang House of Representatives ng 1-year ban rule. Ano ibig sabihin ng 1-year ban rule? Yan po yung ayon po kasi sa Constitution natin, sinasabi po doon ay isa lang daw pong impeachment complaint ang po pwedeng ma-initiate sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable officer. Ibig sabihin, kung yan po ay si Sara Duterte, isang beses lang po siyang maaaring ma-impeach o mag-initiate ng impeachment sa kanya, laban sa kanya, sa loob ng isang taon. Pero ito daw pong House of Representatives ay dalawa o mahigit pa ang na-initiate. Ang sabi, ito ang sabi ng Supreme Court. At ang padalawa na dahilan kung bakit daw po void ab initio or walang visa ang pagpa-file ng impeachment, kasi daw hindi daw po nabigyan ng pagkakataon sumagot o due process. Na wala daw pong due process, hindi daw po in-afford o hindi binigyan si Sara Duterte ng due process of law. Okay. So, simulatin natin muna dun sa padalawa. Sa padalawa na hindi binigyan ng due process. Kasi ito na, palagay ko, mas madali yung maiintindihan. Ang due process daw po ay dapat mabigyan ng pagkakataon ang isang tao pag mayroong habla sa kanya. Totoo po yun. Bibigyan po ng pagkakataon na para siya ay magdepensa ng para sa kanyang sarili. Yan po ang gustong sabihin ng Supreme Court kahit daw po sa impeachment complaints. So bago daw po ma-file ang impeachment complaint, kailangan daw po mabigyan o ng pagkakataon itong si Sara Duterte ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili niya na hindi daw po naibigay ng House of Representatives. Alright, pag-usapan natin yan. Unang-una, kung natatandaan nyo, kaya po nagkaroon ng hearing sa House of Representatives tungkol diyan sa confidential funds. Isa po diyan ang confidential funds. 'Di ba? Nagkaroon po ng investigasyon diyan ang House Committee on Justice sa pamumuno ni Congressman Joel Chua. Na binigyan naman ng pagkakataon itong si Sara Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit, despite the fact na binigyan siya ng pagkakataon, actually, nagpunta po siya dun sa House of Representatives. Pero, ayaw niyang manumpa. Ang ibig sabihin, ayaw niyang sumumpa na sasabihin niya ay pawang katotohanan lamang. Hindi siya nanumpa, kaya ang nangyari, nag-request na lang siyang umuwi dahil wala naman daw siyang gagawin doon na pinagbigyan naman. Pinauwi. Pinag-uwi ni Joel Chua at wala naman silbi na napunta siya doon. So yun po ay pagkakataon para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Alright? Okay, kaya mali ang sinabi ng Supreme Court na hindi siya binigyan ng pagkakataon. Dalawang dahilan kung bakit mali ang Supreme Court. Ganito po yan. Ang
pagbibigay po ng due process or opportunity to be heard ay pwede pong dalawang pagkakataon. Ano? Una ay during the investigation. During the investigation, ang tinatawag nating preliminary investigation, na bago ihabla, bibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng mga affidavit or magsalita ng para sa'yo bago ihabla sa husgado. Ano? So, yung pong yan ay ibinigay po kay Sara Duterte. Yan ang sinasabi ko. Padalawa, pwede pong hindi na po siya bigyan ng pagkakataon during the investigation. Pwede pong doon na lang sa husgado. Ano ang ibig kong sabihin? Ano? Meron pong mga pagkakataon na katulad ng hinihingi ng nitong ating saligang batas. Ang sinasabi po ng saligang batas kasi meron pong sa padalawang klase ng pag-file ng impeachment, ayan po yung 1/3. Tinatawag na 1/3. Pag ang isang complaint po ay pinirmahan ng at least 1/3 ng miyembro ng House of Representatives, yan po ay po pwede nang idirekta at i-file ang complaint na yan sa Senado. Ano? Yan po ang sinasabi ng ating saligang batas. Na yan din po ang ginawa ng ating House of Representatives. Alinsunod din po, hindi lang po yan dyan sa sa saligang batas, kung hindi alinsunod din po sa mga dinesisyonan ng Supreme Court. Okay, 1/3, yan po, pwede nang idiretso sa Supreme Court, sa House of Representatives. Ngayon, ang sinasabi ng Supreme Court ay hindi lang daw po dapat ganon, hindi lang dapat ganyan na po pwede nang basta nakakompleto ng 1/3 ay pwede na daw i-file sa Senado. Hindi lang daw po basta-basta pirma. Ano? Kailangan daw po mabigyan ng pagkakataon. Ito kailangan daw po mabigyan ng pagkakataon ang bawat pumirma o bawat miyembro ng House of Representatives na mabasa ang complaint. At isa pa, sinasabi nila na dapat mabigyan din ng pagkakataon itong si Sara Duterte para sumagot. Sumagot sa complaint. So, yan pong mga kondisyones na inilahad ngayon ng ating Supreme Court, yan po ay wala sa ating saligang batas. Ang ibig sabihin po niyan ay nagdadagdag sila ng mga kondisyones bukod doon sa ibinigay ng ating saligang batas. Na yan po ay maling-mali. Pwede silang magpaliwanag. Pwede silang magpaliwanag kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero hindi sila pwedeng magdagdag sa sinasabi at pinamandato ng saligang batas. Yan po ang ginawa ng ating Supreme Court. So para bang sinasabi ng Supreme Court, okay, ginawa nyo nga ito. Tama ang sinasabi, ginawa nyo ang sinasabi sa saligang batas. Pero magdadagdag kami ngayon ng kondisyon. Dapat nabasa ng mga miyembro at padalawa, dapat binigyan nyo muna ng pagkakataon si Sara Duterte na hindi nagawa. Yan po ang sinasabi ng Supreme Court. Ngayon, hindi po ba napapansin nyo that is unfair? Unfair. Kasi po, at the time na ginawa ng ating House of Representatives, yan lang ang kondisyon. 1/3 kondisyon. Yun lang po. Ngayon, nagbigay ng panibagong kondisyon ang Supreme Court, kaya sinasabi nilang mali kasi kulang hindi nyo ginawa itong mga kondisyon. Kabibigay ko pa lang. So paano masusunod ng House of Representatives ang isang bagay
o mga kondisyon na yan kung hindi pa na ibibigay bago pa lang ginawa. Ano? So, unfair. Okay, yan ang tinatawag nating prospective application of the law. Kung mayroon ka mang bagong gustong ilabas, dapat yan ay prospective. Sa future mo ibibigay, hindi yung nakaraan. Nakaraan na po, nakapag-file na eh. Ano? Huli na para gumawa sila. Maaaring yan ay sa susunod pa, no? Pero sa ngayon, ay unfair para sabihin na hindi walang bisa ang ginawa nyo kasi hindi nyo ginawa itong kabibigay ko pa lang na kondisyon. Yun. Ano? So, sa mga bagay na yan, ano, may karapatan po ang Supreme Court na mag-explain na or magpaliwanag kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero wala po silang karapatan na magdagdag ng mga bukod sa sinabi ng saligang batas. Ano? In effect, kumbaga, kung ginagawa at papayagan silang gawin yan, ang nangyari po, inaamyendahan nila ang ating saligang batas, which is not right or is not correct. Wala pong karapatan ng Supreme Court na amyendahan ang ating saligang batas. Ano? Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye!